up guys? Welcome back to my channel. Joe Marquez Vlogs here. And for today's video, yan mga ka-solid rockers. Yan, kung nakikita nyo, parang against the light yung video natin, no? For today's video mga ka-solid rockers, ibigyan ko kayo ng honest long-term review about dito sa motor natin, si Rouser 135. So bakit ko nasabing long-term review? Because this bike, it's been 7 years na sa atin. Kaya bibigyan ko kayo ng honest long-term review about this bike. Yan. So before that, gusto ko lang kayong i-walk around sa ating motor. Ayan. So ayan po, nakita nyo na paano itsura ng 7 years na Rouser 135. Ayan. At kunting background lang din po. Nga pala, bakit ko ba pinili si Rouser 135? Ayan. So ganito kasi yon. Gusto ko kasi sa motor, di-clutch, tsaka chain drive talaga siya. Ayoko ng belt. Tsaka kaya pinili ko siyang ganito medyo mataas kasi alam naman po natin dito sa Marilao, lalong-lalo na po doon sa dati namin tirahan, is napakabahain po ng hindi nadaanan. Lalo na po doon sa MacArthur Highway tapat ng SM Marilao. So buti nga ngayon tinaasan na yung kalsada. Yan. So kaya pinili ko siya para hindi siya basta-basta maabot ng baha yung makina niya, lalo na yung spark plug niya. Yan. And to my surprise, ito po, honest na sasabihin ko sa inyo, hindi pa ako binigo ni Rouser. Lalong-lalo na po doon sa mga na-experience kong mga baha before. Talagang hindi niya ako binigo. Yan. So 7 years na po siya. Before, maraming nagtatanong sa akin, lalo na yung kaklase ko nung college, sabi, bakit Rouser daw yung binili ko? Bakit Rouser yung pinili ko? Kasi sa lugar daw nila, marami daw bumili ng Rouser at nagsasauli.
Kasi nga sa issue. Wow. Ganon. Pero sa part ko, yung rouser ko, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi niya pa ako binigo, guys. Sabi nila, yung makina daw nito, madaling masira, madaling tumirik yung makina. Pero sa akin po, sa 7 years ko, hindi pa ako tinirik nito. And take note, yung makina hanggang ngayon, hindi pa po ito nabubuksan, guys. Yan. Diba? 7 years, hindi pa nabuksan. Ayan. So, si Rouser 135, makikita nyo, ayan, DTSI. Ibig sabihin, dual twin spark ignition. So, dalawa po yung spark plug niya. Ayan. Ito, dito, ito yung sa right side, and then yung isa na sa left side. So, lahat ng parts nito, nitong motor na to, si Rouser 135, lalong-lalo sa engine niya, stock pa po ito. Wala pa akong pinalitan dyan sa mga parts niya. Ang napapalitan ko pa lang po dito is yung eto, yung clutch cable, accelerator throttle cable, yan. Katatlong palit na ako yan kasi napuputol. Yung clutch cable, kadalawang palit pa lang po ako. Yan. Yan, stock pipe. Tahimik pa rin siya. Ayoko kasing maingay. Naka-silencer pa siya. Yan. So, ang unang pinakabit ko dito, guys, nung nabili natin to, is yung eto. Yan. Kasi as I've observed from other owners, na itong side signal light niya ay madaling nasisira, natatanggal. So, I'll make sure na sa akin naman, hindi siya basta-basta masisira. So, nagpalagay ako neto. Pumunta ako doon sa kaibigan ko sa Balagtas, Bulacan. May shop sila doon. So, doon ko pinakabit. Stainless na to, guys. Yan. Stainless kabilaan po yan. Yan. So, 1 week pa lang yung motor. Pinakabitan ko na siya neto. For protection. Yan. So, kita nyo naman hanggang ngayon, 7 years mahigit na siya. Okay pa rin siya. Yan. Etong cover niya, seat cover niya, kakapalit ko lang po nito mga 2 months ago. Yan. So first time pa lang siyang palitan. Ano pa ba? So yung gulong, guys, first time ko lang din siyang, unang beses ko pa lang siya napalitan ng gulong. Ayan. Ayan po, yung gulong naman po natin, nung magpalit tayo, same pa rin, stock size siya. Hindi ako nagpalaki ng gulong. Yan. Sa harap at sa likod, same stock size pa rin siya. Ayokong baguhin yung laki kasi yung naka-design talaga sa kanya eh. So yun, 4 years po bago ako nagpalit ng gulong. At everyday ko po siyang ginagamit dati. Pasok sa trabaho. Last year lang siya na medyo na tambay na siya kasi nga bumabiyahe na tayo noon sa Grab, kaya naiwan na siya dito sa bahay. Yan. So yung mga upgrades na nagawa ko, wala naman ako ibang in-upgrade dito kundi yung eto, yung auxiliary light nya. Yan. Itong dalawang to. Yan. Ito. Kasi nga eto, yung headlight nya. Itong isang issue sa kanya, guys. Yan. Yung headlight nya lumabo na. So, kailangan ko ng may backup na ilaw. Kasi pag nagra-rides kami, lalo pagka malayuan, malabong-malabo na siya. So, kailangan ko ng backup na headlight. So, yun. So, sa 7 years niya, guys, masasabi ko na hindi ako binigo ng motor na to. Sa performance niya, hindi naman po tayo racer na yung speed natin ay napakabilis.
So, kumbaga chill rider lang po tayo. Sa mga nagsasabi ng negative comments about sa Rouser 135, depende po siguro sa pag-aalaga natin sa ating gamit. Kasi lagi kong sinasabi, once na iningatan mo yung gamit mo, iingatan ka rin yan. So kaya nga, sa totoo lang, gustong gusto nang bilhin sa akin to. Ilang beses na. Pero nanghihinayang po ako ibenta kasi nga, napamahal na sa akin tong bike na to eh. Sa 7 years, ganito pa itsura niya. Hindi naman po sa pagkukumpara sa iba, marami pa akong nakikitang mas bagong model dito, pero ang dami na pong sira. So kahit ano po sigurong gamit natin, pag hindi natin iniingatan, talagang masasabi natin hindi rin tayo bibigyan ng magandang serbisyo. Ayan. So ito guys yung busina natin na nilagay natin dito, pinalitan natin. Pero yung isa stock pa rin. Dalawa po ito eh. Andun yung isa sa kabila. Yung dito lang na side yung pinalitan ko. Yan, ito yung sa kaliwang spark plug kasi nga dual twin spark ignition siya. Ito yung sa spark plug. Yan. So yun, wala akong ibang upgrades dito guys kasi di ako mahilig mag upgrades kasi yung Rouser 135 naman is formado na siya. Yan, may mga ilang decals lang siya galing do sa free sa helmet ko na bago. So yun lang yung ano. Yan. Tas eto, naglagay lang ako ng cellphone holder na may charger. Yan. DIY lang din po yan. Ako na po nagkabit niyan. Line to ground lang naman po yan. Yan. So ayan. Ang top speed ko po nito nung bago pa ito, nung bumiyahe kaming Nueva Ecija. Yan. 97 lang po yung top speed ko. Kasama ko si Mrs. naka-back ride. Yun lang yung top speed namin, 97. Hindi na po ako nakakatakbo ng mas higit pa ron. Yan. So kagaya na po ng sinabi ko, chill rider lang po tayo, hindi po tayo kaskasero. Kaya yun, iniingatan tayo ng ating gamit. Yan, pasensya na po, medyo maingay sa labas. Daming dumadaang sasakyan. Kung mapapansin nyo po, yung side mirror natin, stock pa rin po yan. Sinubukan ko siyang palitan dati. Yun, napapangitan ako eh. Tsaka hindi siya match, hindi siya fit dito sa thread niya dito. So, hindi ko na tinuloy. Yan. Mas kagandahan niya, malaki din yung tangke niya. Yung first full tank ko po noon, umabot ko lang 800 eh. Ewan ko lang ngayon, di na ako nakapag full tank. Yan. So, ang pinakaayaw ko na lang ngayon nito sa kanya guys, is yung headlight niya. Yun, itong headlight panel niya, ay napakalabo na. Yun lang. So, syempre, sa 7 years pa naman, itong mga parts na to, yung kulay niya, yung texture niya, nag-deteriorate. Yan. Some scratches along with the body fairings. Yan, may mga scratches na pinagtitripan ng mga bata noon eh sa parkingan natin. So di maiwasan yan. Yeah, yun. Overall review ko sa kanya guys, good talaga siya na motor. So depende na rin po siguro sa owner kung paano niya iingatan. Kasi nga, gagaya ng sabi ko, iniingatan ko talaga tong motor na to eh. Kasi katwiran ko pag iningatan mo, iingatan ka rin yan.
So yung chain nga pala natin sa sprocket set, isang beses lang din po tayo nagpalit pa hanggang sa ngayon. Ganun po siya. So ang pinalit ko rin po ng chain set, chain at sprocket is syempre genuine parts. Yan, same stock size, genuine parts ng pang Rouser 135. Yan po. So ngayon guys, ang next project ko para dito sa bike natin is top box dito. Yan. Paggawa na ako sa kaibigan ko sa gumawa na itong safety protection natin. Kapagawa ko stainless para dito kasi wala akong toolbox. Ang hirap sa biyahe pag walang toolbox. Kompleto kasi ako sa tools pag bumabiyahe kami. Yan. Dito ko lang po nilalagay yung tools sa maliit na bag. Ito, tangke. So, naisipan ko na magpagawa ng top box niya, which is stainless. Ayaw ko po kasi ng mga plastic madaling mabasag. So, yun. Update ko kayo pagka nakagawa na yung kaibigan. Puro stainless po yung pinagawa ko guys, para matibay. Yan. So dito na, maingay na po. Tapusin ko na yung video dito. Salamat sa pagsuporta sa aking channel, Joe Marquez Vlog. And shoutout sa lahat ng nag-subscribe. Shoutout Solid Rock Riders Marilao. Shoutout Boss Ian. Yan. God bless po. Thank you for watching.